dapat mayroong manindigan na kongresista na zero budget itong flood control projects para sa taong 2026 hanggat hindi mahanap yung totoong mga kawatan sa pondo ng bayan. Solusyonan mo na ang problema bago ka magbigay muli ng pondo dyan. Bilyon-bilyong pisong pondo para sa flood control projects sa 2026 pinuna. Pinuna daw, partner, ha? Sa kabila ng mga anomalya sa mga nakaraang flood control projects, nakatakdang ilaan ng administrasyon ang bilyon-bilyong piso para sa programang ito sa 2026. Kaugnay nito, nangangamba at diskumpiyado ang ilang mga Pilipino tungkol sa paggamit ng nasabing pondo. Sa gitna ng kontrobersiya sa flood control project program, bilyon-bilyong piso pa rin ang gustong ilaan ng gobyerno para sa programa. Sa proposed 2026 national budget, 250 billion pesos, mga partner, pa rin ang ilalaan para sa mga proyektong kontrabaha. Si dating Commissioner Rowena Guanzon una nang pumalag at sinabing hindi pa rin daw nadala si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Partner, panoorin po natin ang bidyong ito na isa yata ito sa mga sinabi ni Rowena Guanzon. Nawala yung video? Sabi niya, partner, na naglaan pa rin ng pondo, 250 billion pati. Hindi pa rin daw di umano na dala si Marcos ayon sa dating komisyoner. Ang bihira, kinain yung video. Sayang, partner, sayang, ha? Alam mo, ako, partner, ha? Teka lang, baka ayusin ang natin, ang technical natin, partner. Sige lang, kapag ka, kapag ka... Sige. Sinirakot. Baka ipasok na ng ng technical natin, partner. Sige, ito. Ako sa akin lang, dapat zero budget na yan, partner. Okay. Ako matagal na akong nananawagan dyan, eh. Bakit mo bibigyan ng pondo itong mga proyektong ito na alam na ng taong bayan na mga ghost projects yung pinuntahan sa 1.2 trillion pesos na pondo na yan. Yung iba, meron man substandards. Wala man lang kabakal-bakal kahit kawayan na inilagay. Common sense lang, eh. Parang ginigisa lang tayo sa sariling mga mantika natin. Total, puro mga ghost projects naman. Mismong presidente na ang nagsasabi na mga ghost projects, nagpupundo ba sa flood control? Di ba ho, ang mas magandang gawin, itigil na yung pagpupundo dyan, hanapin muna yung mga pera, bilyonis na bilyonis ang halaga na nilaan sa mga pundong mga ghost. Hanapin yung mga ghost projects, hanapin yung mga kongresista, hanapin yung mga kontratista sa dahilan ng mga sindikatong proyekto ng flood control. Kasi ang kalukuhan po ito, no? Kung pupundo muli ang pamahalaan, pera na naman natin, saan mapupunta yan? Sige nga. Hindi sa ghost project pa rin. Doon pa rin sa palpak na proyekto. Ang tatanga naman ng Pilipino kung papayag. Talagang harap-harapan ng niluluko tayo dito ng gobyernong Marcos. Harap-harapan na tayong niluluko ng mga kongresista. Ba't mo sablay ka na? Bibigyan ka pa? Nagnakaw ka na? Nalaman na, alam na, nakita ka, magnanakaw ka, bibigyan ka pa ng pera na magnakaw ka pa, o ito pera, magnakaw ka pa. Ganun na ba talaga katanga ang mga Pilipino ngayon? Sa totoo lang, nakakilabot po itong gobyernong Marcos, eh. Alam mo naman sablay. Alam mo naman na may korupsyon. Umikot-ikot ka pa. Pupunduhan mo pa. Saan mapupunta yung pundo? Di doon pa rin sa mga pulsa nila. Kaya dapat itigil yung pagpupundo dito sa flood control projects. Habulin muna nila yung mga sindikato sa flood control. Ipakulong muna nila yung mga kurakot ng mga kongresista, mga kontratista. Parusahan muna nila. Ipabalik muna yung mga pirang ninakaw nila sa kaban ng bayan
maglabas muna ng whole departure order dyan sa mga kongresista, lalo na dyan sa small committee. Huwag silang patakasin ng bansa. Pag nabawi natin yung pera, trilyones, bilyones na pera, iyan na lang ang gagamitin muli para dyan sa mga proyektong flood control. Maghanap na po kayo ng mga kontratista na maayos. Huwag na po kayong ibigay muli itong mga pira, pundo ng bayan, budget, doon pa rin sa mga kontratista. Dapat may makulong muna, maparusahan, mabawi ang pira bago magpundo muli. Yan lang, partner. Partner, okay sana kung may makulong. No, at least may magbabayad sa mga nagawang pagkakasala at pagkakamali o palpak. Kung may makulong man, partner, ang tanong, may babalik ba yung perang ninakaw? Kasi Yun nga, yun. napapansin ko lang, partner, sa gobyerno, hindi mo sa gobyerno, sa Pilipinas, kapag mayroong isang politikong nasangkot sa anomalya at napatunayan na siya ay nagkasala, makukulong lang, pero yung perang ninakaw, wala na, hindi na nakukuha. Dapat kasama yung partner sa penalty, partner, pag mapatunayan. Kumpiskit lahat ng mga ari-arian. Kung magkano yung nadispalko, kung magkano yung nawala sa pundo ng bayan, bayaran nila. Kung wala silang pambayad, lahat ng mga ari-arian nila, lahat ng mga pira sa bangko nila, kukunin ng gobyerno. Yan ang maganda dyan, partner. Correct. Partner Bemar. Oo nga, no? Nakakapanginig talaga ito. Parang adding insult to the injury ang nangyayari ngayon. Mismo na Nandyan si ka na naman. Oo. Mismo na si Marcos Jr. ang nakasaksi, na ghosting siya ng mga flood control, walang nagpakita sa kanya, kanya pa rin talaga ngayon pupunduhan. Bakit? Gawa na ba? Tapos na ba ang buto-buto? Kaya kailangan punduhan pa talaga. Alam nyo, dito tayo dito tayo talaga napapaisip. Yung sinasabi ni Tatay Digong noon na talagang may problema ito talaga pagdating sa illegal na pulburon eh. Kasi kung matino ka talaga mag-isip, unang-una, nakita mo na mismo sa mga mata mo at hindi lang yung nakita mo, kundi nationwide ang rampant itong pangyayari na kung hindi man ginogosting, walang project, mayroon nga pero mga substandard at puro mga maanomalya ang nangyayari dyan. Kabukado sa mga probinsya. May mga napanood tayo dyan sa may Parting Tarlac, Kamiling, sa Mindoro, sa Negros, saan pang mga lugar-lugar. Nakikita Misamis. nito, mayroon nga mga project, may mga flood control nga, pero ito ay mga depektibo at kunting baha lang, kunting ulan lang, ito ay nabubutas Wawarap. na, nasisira na, nawawasak na, tinatangay na ng baha. So, dito pa lang sa mga ito, na hindi lang ito isang lugar, bukod yan din sa kanyang nakita mismo, kakatlo niya siya na mismo ang nakano, tapos ngayon, doon pa lang, sa umpisa pa lang, isip na kaagad niya, sandali may project pala dyan may nakala na palang pondo. Hilain yan. Tatigil mo na yan. Pause mo na yan. Instead, ganito, kung talagang matino ang pag-iisip ni PBBM, instead na ilagay yan sa baha, total, may problema ang mga flood control project natin ngayon, ipatayo ninyo yan ng mga eskwelahan o di kaya mga ospital. Yun ang kulang na kulang sa atin ngayon. Yun naman ang kailangan talaga natin. Dahil marami sa atin, yung mga kababayan, na talagang hindi makaka-afford ng mga mamahaling ospital. Umaasa lang tayo sa mga pangpublikong ospital. At maraming mga mag-aaral na mga matatalinong Pilipino na umaasa lang sa mga universities hospital. Instead na instead na ipamigay ninyo sa mga university na yung mga nandoon sa mga university na yun, pagdating ng nakapagtapos na, kumakalaban pa sa gobyerno, ibigay ninyo sa mga paggawa ninyo sa mga maliliit na mga eskwelahan, doon sa mga matitinong mga mag-aaral. Hanggalin ninyo yun doon. Kasama na itong sa flood control. Anak ng pating BBM, hindi ka, nakakaano ka na, alam mo, nakakagigil. Mayroon tayong presidente na talagang manhid na sa katotohanan. Sarap Grabe, magmura, partner, mga kababayan. Partner, sarap magmura, Oo. Masarap talaga magmura. Pasalamat sila, hindi channel natin to.
Correct. Partner, no, may dagdag ko lang dyan sa mga sinabi nyo. Etong, hindi ko malaman kung sino sisisihin natin dito, partner eh. Pero, Ikaw! pero maliwanag, pero maliwanag, partner, ang masisisi talaga dito, ang Pangulo ng Pilipinas eh. Ang Tama. budget magmumula sa House, partner. Di ba? Sasang-ayunan yan, pag-uusapan yan doon sa House hanggang sa maging, hanggang sa maging, kompleto na, okay na, dumaan na sa Senate. Papasok yan doon sa tanggapan ng Pangulo. Dapat busisiin niya, partner, kung para saan itong mga pondo. Pero dito nga, sa mga binasa natin, partner, magbibigay pa rin di umano sila ng 250 billion na pondo. Parang may mga tama sa utak to mga nasa gobyerno, partner. No? Alam na nilang ninakawan ka na, anak ng Kamuti. anak ng kamuti, patola. Ninakawan ka na, naglagay ka pa ulit ng pera doon sa baol na yun para nakawin ulit. Anong klaseng pag-iisip? Ganong katindi ang nasa gobyerno, partner. Ipipli natin yung video muli, partner. Andyan na? Andyan Sige. na, oo. Andyan na yung video. Panoorin natin mga kababayan. Niluwa ng Tambaloslos. Ayan na. Ay, balita. May bardagula. Ano na naman to? Gusto na naman ni BBM, ilang bilyon-bilyon para sa flood control itong taon na ito. Hindi pa nadadala itong sila na itong mga congressman natin ay pinapasok talaga sa Appropriations Act nila dyan. Appropriations nila dyan. Tingnan nyo yung committee ng appropriations dyan kung anong mga... naka-live stream sila eh. Nakita ko si Toby Chanko nagtatanong eh. Pasok na naman ng flood control dyan sa 2026. Hindi pa nga nasusolve. Tinatanong kung anong ginawa niya sa pera ng 2025. Ha? DPWH? Kaya tinatanong ni Kong Toby Chanko, teka, Miss Madam Chair, sabi niya. Kasi sabi ng chair ay kailangan focus lang tayo dito sa 2026 budget, sabi niya. Pag-uusapan natin. Sabi ni Toby Chanko, hindi mo pwedeng pag-usapan yung 2026 lang na budget kung magkano ilalagay dahil hindi natin sinusuri kung ano ang nangyari sa 2025 budget. Abay, tama naman po, di ba? Hindi naman po kayo robot dyan. Good morning! Ito, ang Bardagulang Legal ni Attorney Ruela Guanzon. Ayun, mga partner. Believe pa rin ako sa tapang at talino nitong Ali na ito. Napakagaling talaga. Walang pinipiling kulay yan, partner. Basta alam niya may mali. Pupunain at pupunain niya, mga partner. Wala na ba kayo may dagdag doon sa mga naging komento ninyo? Ako dagdag lang ko to, partner, sa sinasabi ni Ma'am Rowena Guanzon. Sige. Ang hinahanap nating pondo ngayon doon sa flood control projects na 1.2 trillion pesos, ito po ay pondo ng 2023, 2024 at 2025. Kaya umabot po yan ng 1.2 trillion pesos sa flood control. Yan po yung mga hinahanap natin na ngayon ay pupunduhan na naman ng gobyernong Marcos. Dapat ho ito ay may tututol na kongresista bago po ito magiging ganap na batas, kasi nga ano na naman ito, pagtatalunan na naman nila, pipirma na naman ng Pangulo. Dapat mayroong manindigan na kongresista na zero budget itong flood control projects para sa taong 2026 hanggat hindi mahanap yung totoong mga kawatan sa pondo ng bayan. Solusyonan mo na ang problema bago ka magbigay muli ng pondo dyan. Ang sa bahay lang natin, partner eh. Di ba ho? Hindi naman ho pwede bigay ka na ng bigay ng pera sa anak mo na hindi mo alam kung saan ako ginagastos yung pera. Hindi naman tayo ATM machine. Na paghingi ng pera, bigay agad. Eh, lalo na ho pag trilyones ang pinag-uusapan, pondo ng bayan. Sana
merong magre-react diyan? Meron bang representative, mga OFW, mga party list? Sana po ay tutulan muna yung flood control partner. Yan lang sa akin. Partner, Bebemar, okay ka na? Oo, dagdag ko lang partner O, sige. ito may magagawa pa naman si Marcos Jr. dito. Dadaan pa naman to sa kanya itong 2026. Dangan man lang at siya na yung nakakita na mismo nito ay pupwede niya ito ngayon i-veto. At yun nga, i-divert niya ito doon sa pupuntahan sa school or sa education at saka dito nga sa health. Yun yung kanya dapat munang pagtuunan dito para naman magkaroon ng kapanartagan po ang kalooban ng mga taong bayan. Sana i-veto niya talaga ito kasi nakita na marami na po talaga ngayon ng mga congressman at taong bayan na mismo nakapansin ito. Ngayon, pagkatapos doon, wag lang siyang tumigil doon. Siya mismo pangunahan niya na imbestigahan talaga or magtatag siya ng independent, no? Siya na mismo ang magpagawa ng independent na hindi maaring kasangkot yung mga kontratista, itong mga congressman kasi wala mangyayari, muro-muro lang talaga ang magiging investigasyon diyan sa Kongreso kasi nga sila rin ang mga nababanggit madalas, pangalan nila ang nandyan no? Ito partner ang nangyayari sa, alam mo, sa budget natin ngayon, sa pera natin, dito natin nalalaman, napakayaman pala natin. Kaso, mahihirap lang tayo mga Pilipino Pero kahit mahirap tayo, bilyon-bilyon pala ang pera natin mga Pilipino. Aba partner, pasintabi lang sa mga kumakain pero alam mo, may kinaalala kong kasabihan. Sabi nga nila, no, kahit napakayaman mo, kahit tumatai ka pa ng pera, hahapdi ang puwit mo sa katatai kung ganitong klaseng magwaldas ng pera itong mga kongresista, mga partner.